kadalasan nagdadala tayo sa tao. Merong mahal sa buhay na nawalay sa buhay o yumao. Di ba? Yung talaga, yung talagang dahilan, di ba? Kaya ang tanong, Ito ba ay maganda para sa ating mga Kristiyano? Ano ba ang pinapakita ng isang Kristiyano kapag siya ay nagdadalamhati? No? Alam ko, ilan sa atin ay malungkot man dahil nawalan tayo ng mahal sa buhay, pero hindi naman natatapos doon. Alam niyo po, marami po kung may mga nababasa po ako sa Facebook. Ano po, nagpo-post sila doon. So, ilang taon na ang mga lumipas nang mawala yung kanilang mga mahal sa buhay ay nadudum pa rin yung sakit. Ano? Nadudum pa rin yung sakit na nararamdaman nila. So, parang hindi pa rin makamove on. No, 1, 2, 3 taon na nakalipas. Pero nadodon pa rin, no? Na nilalagay pa rin nila sinasabi pa rin nila, hanggang ngayon di ko pa rin matanggap na wala ka na. Ang hirap po, di ba? Totoo naman, mahirap talaga. Di ba? Mahirap mawala ng mahal sa buhay. Kami ay naranasan po namin yan. Totoo yan. Na po. At alam niyo po kami, taon-taon ay meron po kaming reunion. Taon-taon po yan. Isa sa pinakamalungkot na taon namin ay yun nga, yung nawala yung aming lolo. No, kasi yung buwan na yun ay gaganapin namin yung reunion. So malungkot. No po, malungkot. Pero kailangan ang kalungkutan ito ay hindi humantong sa pagdadalamhati. No po, isa yan sa mga naging problema ng mga Kristiyano sa Thessalonica, itong pagdadalamhati. So, tingnan natin, ano ba yung ibinigay ni Apostol Pablo na solusyon dito para ito ay maibsan o maiwasan. No? At ano yung pinapakita ng isang Kristiyano na nagdadalamhati? So, sa umaga pong ito ay ang teksto pong ating pagbabatayan ay mula po sa aklat ng unang Thessalonica, chapter 4, verses 13 to 18. Kung meron po kayong mga Bible dyan, makibukas po kayo. Ayan po, sa unang Thessalonica, chapter 4, verse 13 to 18. At tumayo po tayong lahat at salitan po natin itong basahin. Mauna po ako sa verse 13, kayo po ang sa susunod na verse. Ayan, diyan na lang po para isang lang po tayo. Verse 13, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi naman sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Pagkatapos, tayo naman mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Sabay-sabay po tayo. Kaya nga, palakasin ninyo ang kalooban ng bawat isa sa pamamagitan ng salitang ito. Makapo na po kayo. Salamat po. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang nasa langit, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay dinako nyo rito sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay sama-samang purihin, sambahin sa Espiritu sa katotohanan. Sa amin pong paglapit sa inyo at pag-aaral ng iba na salita, hinihiling po namin
ang patnubay ng Banal na Espiritu. Tulungan po kami at ipaunawa po sa amin ang mga katotohanan na aming mapapag-aralan sa umaga ito. Hinilin po namin, Banal na Espiritu, ang patuloy na pagkilos mo sa aming kalagitnaan at ang pagbubukas mo sa aming kaisipan sa mga katotohanan mula sa iyong banal na salita. Salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po sa tekstong, ito pong aklat ng Tesalonica ay sinulat po ito ni Apostol Pablo. Siyempre sa mga Kristiyano sa Tesalonica. Ano po, yung church po doon, si Apostol Pablo po yung nagtatag. Ano po, at dito po sa ating binasa ay merong problema kinaharap yung mga Kristiyano doon sa Tesalonica. Ano po? So dito, nalaman po ito ni Apostol Pablo sa pamamagitan ni Timoteo. Ano po, pagkat si Timoteo po ay nanggaling dito. So nalaman po niya yung problema, yung kinaharap ng mga Kristiyano roon, at ito po ay nalaman ni Apostol Pablo. Kaya nga nung malaman ito ni Apostol Pablo, ito po ay sinulatan niya yung mga kapatid doon. So ito pong binasa natin ay bahagi ng sulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya. So ang sulat pong ito ay naka-address doon sa mga Kristiyano sa Tesalonica. Ano po? Sabi po rito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. So, dito, ang problema ng mga Christian, ng mga mananampalataya doon sa Tesalonica ay nagdadalamhati sila. So, at itong pagdadalamhati ay hindi maganda. Ano sabi rito? Itong pagdadalamhati ay pagpapakita ng isang taong walang pag-asa. Sa ating pong mga Kristiyano, tapos na po yung kawalan ng pag-asa. Tapos na po yun. Sapagkat meron tayong pinananaligan ng ating pananampalataya. So, ito po yun, naging problema. Kaya dito pinalalahanan po sila ni Apostol Pablo. Ano po? Kung titingnan po natin, ano po yung dahilan? Ano po yung dahilan? Bakit nagdadalamhati sila? Kapag ang isang Kristiyano kulang sa kaalaman patungkol sa buhay at kamatayan, marahil ito ang magiging dahilan ng ating pagdadalamhati. Bakit? Kasi inisip natin, ano mangyayari doon sa mga mahal natin sa buhay na yumao na sumampalataya sa Panginoon Kristo? Diba? Ano mangyayari sa kanila? Kung kulang yung kaalaman natin tungkol sa salita ng Diyos patungkol dito, ay talagang doon. Mangyayari sa atin yun. Marahil dito ay yung mga Kristiyano rito ay hindi nila ganoon kaalam yung salita ng Diyos patungkol sa sinasabi doon sa ikalawang buhay o yung buhay na walang hanggan. Kaya ganun sila marahil nagdadalamhati. Kaya nga tayo mga Kristiyano, alam ko, meron din tayong gantong pakiramdam. No? Meron din tayong gantong pakiramdam. Pero dito makikita natin, bakit natin kailangan iwaksi yun? Yung ganong pakiramdam, yung ganong pagdadalamhati. So dito sabi ni Apostol Pablo, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na. So anong katotohanan ito? No? Sabi rito, sa verse 14, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, okay. So si Jesus na namatay at muling nabuhay, no, sabi rito, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. So itong salitang ito na ibinibigay ni Apostol Pablo doon sa mga kapatiran doon ay malaki ang maitutulong nito. Okay? Malaki ang maitutulong nito sa kanila upang
maibsan o mawala yung kanilang pagdadalamhati. Sapagkat dito, kapag nalaman nila ito na yung Panginoong Hesukristo na kanilang pinaglalagakan ng pananampalataya, namatay at nabuhay, at ganun din yung gagawin ng Diyos doon sa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, ito ang magbibigay sa kanilang kaaliwan. Itong mga salita ng Panginoon na ito. Di ba? So, ganun din, tayong mga Kristiyano, tayo na hindi din tayo dapat manatili doon sa kalungkutan dahil nawala yung ating mga mahal sa buhay. Dahil alam natin na darating yung araw na mangyayari yung sinasabi ni Apostol Pablo dito ng salita ng Diyos na yung mga mahal natin sa buhay na wala ngayon, na sumampalataya sa Panginoon Kristo, makakasama ulit natin yan pagdating ng araw. So, ito ay binibigyan tayo ng tekstong ito upang tayo ay habang hinihintay natin ang Panginoon Kristo ay magbigay ito sa atin ng kaaliwan. No? Ganun naman di ba? Ang solusyon sa isang taong nagdadalamhati, kailangan may umaliw sa kanya. Di ba? Kailangan may umaliw sa kanya. Di ba kapag meron tayong mga mahal sa buhay na nakaburol, di ba marami tayong mga kaibigan na pupunta? Bakit? Para ano? Para i-comfort tayo. Damayan tayo. Para mabawasan yung ating kalungkutan, yung ating pagdadalamhati. Ngayon, tayo mga Kristiyano, ganun din. So, nais ni Apostol Pablo, na itong mga mananampalataya sa Thessalonica ay mawala yung kanilang ganong kaisipan, yung ganong malalim na kalungkutan sa pamagitan ng sulat niyang ito. Nais niya rin niyang sesya na po kayo, medyo nadali tayo ng ubo eh. Okay, sige. So yun nga, ang naging problema nitong mga kapatid doon ay yun nga, yung pagdadalamhati. Dahil sa kanilang mga mahal sa buhay na wala na o patay na. So at yung kanilang pagdadalamhati ay hindi maganda yon. Hindi maganda yon para sa isang Kristiyano. Diba? Totoong mahirap mawala ng mga minamahal sa buhay, lalo na masyado kang close doon sa mahal mo sa buhay, diba? Yung close na close ka sa kanila. Talagang labis mo ito, ikalulungkot. Okay? Katulad nga ng sabi ko po kanina, ito po ay naranasan namin. So, ganun din, may mga tao, o kahit mga Kristiyano na, ay hindi pa rin matanggap yung anong nangyaring iyon sa kanilang pamilya. Yun nga po, madalas ko pong nakikita sa mga Facebook, may mga ganyang post. Hindi sila makamove on. Di ba, doon pa rin yung sakit. No? Lumipas na ang maraming taon, ay ganun pa rin. No? 1, 2 taon na lumipas, ay nalulungkot pa rin sila nung mahantong sa pagdadalamhati. So sabi ko nga, mahirap ang gantong pakiramdam. Unang-una, syempre, may mga masamang epekto sa ating buhay. No? Lalo na't kung ikaw ay isang mananampalataya. So una, kung ikaw ay isang Kristiyano na nagdadalamhati, pwedeng maapektuhan yung pananampalataya mo. Di ba? Maapektuhan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo dito, sabi niya rito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Kapag tayo nagdadalamhati, maapektuhan yung ating pananampalataya. Bakit? Siyempre, unang-una, nawawala yung ating pag-asa. Kasi, bakit? Kasi yung pagdadalamhati ay, ito yung pakiramdam ng tao walang pag-asa. Diba? Kung ikaw nananampalataya ka, so, manghihina ang pananampalataya mo pag nagpatuloy ka sa gantong pakiramdam.
Diba? So, ito pa ang pwedeng mangyari kapag nagpatuloy sila sa pagdadalmahati. Okay? Yun nga, pinapaalala sila ni Apostol Pablo sa pamagitan ng sulat na to, na sa ganun sitwasyon nila, pwede rin silang yung kanilang katawan, pwede silang magkasakit, maapektuhan yung kanilang mga relasyon sa kanilang mga mahal sa buhay. Diba? Maapektuhan to kasi pag nagdadalamhati tayo, alam mo nangyayari dyan, parang nawawala tayo sa sarili natin. Parang nagiging kagalit na natin yung lahat na nagiging sensitibo tayo, sensitive tayo sa mga nangyayari sa atin. So pwedeng makaapekto to sa ating relasyon sa ating kapwa, sa mga kapatid natin, sa pamilya natin, at kung kanino pa sa mga kaibigan. So dito ay kaya gustong imulat ni Apostol Pablo dito yung kanilang kaisipan at bigyan sila ng kaalaman tungkol sa napakalaking pag-asa sa hinaharap na kayang ibigay ng Diyos, no? Kasi dito, alam naman natin dito sa mundong ito, may dalawang klase ng tao. Yun nga, una, isang taong may pag-asa at yung ikalawa, yung walang pag-asa. Siyempre, yung taong may pag-asa, yung buhay yung kanyang pag-asa, yun yung mga Christian. Diba? Yun yung mga Christian. At yung mga walang pag-asa, ito yung tinatawag natin mga hindi Kristiyano. Po. Sa totoo lang, mga kapatid, tayo mga Kristiyano, buhay ang ating pag-asa. Dito sinabi ni Apostol Pablo yung dahilan na bakit tayo hindi dapat mawala ng pag-asa, bakit tayo hindi dapat magdalamhati. No? Ngayon, ang layunin na sulat ni Apostol Pablo dito ay upang sila ay alsin doon sa kanilang problema. Yung problema ng pagdadalamhati. Okay? So, pinapakita ni Apostol Pablo rito na hindi kailangan, hindi dapat ito sa mga Kristiyano. Okay? Sabi rito sa verse 14, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Dito sa pamamagitan ng sulat niyang ito, sa kanila, gustong imulat ni Apostol Pablo ang kanilang kaisipan sa isang katotohanan. At ang katotohanan yon ay si Jesus na ating sinasampalatayanan o pinaniwalaan ay namatay at muling nabuhay at dahil roon, may malaking pag-asa na ang sino man sumasampalataya kay Jesus ay muling bubuhayin ng Diyos para isama niya sa kanyang kaharian. Okay? So ito pong sulat na ito po yung magbibigay sa atin ng kapanatagan o ng kaaliwan para doon sa ating mga mahal sa buhay habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ang solusyon nga, ang solusyon sa pagdadalamhati ay kaaliwan. Okay? At ang kaaliwang ito ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Kristo. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo. Sa ngayon, hindi man natin kasama ang Panginoong Kristo, pero alam natin na ang Panginoon nagpadala ng mga aliw. Kasama natin ang banal na Espiritu. No? Upang tayo ay tulungan at samahan, aliwin sa lahat ng ating mga pasanin o ating mga kalungkutan. Yun nga, ang kanyang banal na Espiritu, ang mga pangako, ang pangako ng Panginoon na nagbibigay ng kaaliwan sa atin habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. Maging ang ating mga mahal sa buhay na sumasampalataya sa Panginoon Kristo na hindi na natin makasama ngayon, darating araw na muli natin silang makakasama. No po. So itong pangako ng Panginoon na ito, ay ito po yung magbibigay sa atin ng kaaliwan habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. No, iniibsan po nito yung pag-alala. Tungkol sa ating, alam naman natin, merong mga Kristiyano na nag-aalala sila sa kanilang mga mahal sa buhay na yumao na. 'Di ba? Anong mangyayari sa kanila? Paano darating na ang Panginoon Kristo?
makakasama kaya natin sila? So ang sagot, opo. Kasi ito, malinaw na sinasabi po rito, na kung sila ay sumampalataya sa Panginoon, ay sila ay muling bubuhay ng Diyos. Kung paanong nabuhay ang ating Panginoon Kristo, ganun din po ang gagawin ng Diyos sa atin. Sapagkat tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Tunay ngang malapit nang bumalik ang Panginoon, at ang bawat isa sa atin ay pinaghanda ng Panginoon ng silid sa kanyang kaharian. No? Naalala niyo po ba yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Diba nung paakyat na po yung Panginoon Kristo? So sabi ng Panginoon, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako ay babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. So ngayon, hindi pa bumabalik ang Panginoon. At alam natin na ang bawat isa sa atin, maging yung mga mahal natin sa buhay na hindi natin kasama ngayon, kasama sila sa pinaghahanda ng Panginoon. Nasilid doon sa kanyang kaharian. Sabi ng Panginoon, paghanda na ang lahat ng yon, saka siya babalik para kunin yung mga nagtiwala sa kanya. Ito ang pangako ng Panginoon na dapat din natin panghawakan. Ano po? So ito po ang nais ni Apostol Pablo para sa mga kapatid doon sa Thessalonica. Ang sila ay bigyan ng kaaliwan. Ang imulat ang kanilang kaisipan sa walang kamalayan patungo doon sa kahantungan ng buhay ng isang sumasampalataya sa Panginoon Kristo. Okay? So malinaw po na ang sino mang sumasampalataya sa Panginoon Kristo, pagdating ng araw, ay bubuhayin ng Panginoon. Malinaw po na sinasabi rito. Kaya dito nais ni Apostol Pablo na, yung hindi na sila mag-alala. Kahit sa ating mga Kristiyano, iwaksin natin yung pag-alala, yung pagdadalamhati, dahil napakalinaw na sinasabi sa atin ng salita ng Diyos kung ano yung kahantungan ng mga sumasampalataya sa Panginoon pagdating ng araw. So dito sabi rito, verse 15, ito ang katuruan ng Panginoon na sinabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparitan ng Panginoon na hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muli. Okay? So, dito ay muli ay pansamantalang iiwan ng Panginoon ang langit. Hindi para ialay muli ang kanyang sarili, kundi para kunin tayo. Kunin tayo at isama sa kanyang kaharian. Ito po yung napag-aralan natin dati, sinasabi ni Brother Godin, yung rapture. Naalala niyo po yun. So, ito po yun. So, sa araw na yon, sabi rito, kasabay ang malakas na utos ng tinig ng arkanghel at tunog ng trumpeta ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng hudyat, ang Panginoon ay bababa mula sa langit. Maaring ang malakas na tinig na ito ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos ay isang kaaya-ayang tinig para sa mga hinirang ng Diyos. Hindi po ito magdudulot ng mga takot para sa mga hinirang ng Diyos. At dito po ay lahat makakarinig nito. Walang hindi makakarinig nito. Lahat. Kasi po ito po yung hudyat So may mga nagsasabi na narinig na raw nila yung unang trumpeta. So ba't hindi namin narinig? So dito kasi malinaw na lahat makakarinig.
No, lahat maririnig niyon. Kaya napakahalaga sa atin na magkaroon tayo ng kamalayan kung ano ang malinaw na mangyayari sa araw na ito. At ito ang mangyayari, ito ay mangyayari in public. Hindi po ito private. Lahat makakarinig ng sinasabi rito ng tinig ng arkanghel at ang malakas na trumpeta ng Diyos. Ngayon, excited po ba kayo na marinig ang malakas na tinig na ito at ang trumpeta ng Diyos? Parang hindi Di ba? So wag po tayong matakot. Sapagkat sabi ko nga, itong tinig na ito at itong trumpeta ng Diyos na ito, hindi takot ang dala nito. Hindi takot, kundi kaligayahan, kapayapaan. No? Biro mo, ang Panginoon mismo, ang sasalubong sa atin, ang susundo sa atin, hindi siya nagutos sa kanyang mga anghel. O salubungin mo yung aking mga hinirang at dalhin mo rito sa aking kaharian. Hindi po. Mismong ang Panginoong Kristo sa araw na yon ang sasalubong sa atin. Sa pagbaba ng Panginoong Hesus, mula sa langit, ang mga namatay na sumasampalataya sa Kanya o sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Sabi rito. Okay? Bubuhayin muna ng Panginoon yung mga mahal natin sa buhay na sumampalataya sa Panginoon mula sa libingan na kanilang kinahihimlayan ay magkakaroon muli sila ng isang bagong katawan na hindi nabubulok. Biro niyo po yung mga mahal natin sa buhay na nasa sementeryo ay magbabangon. Pero sa pagkakataong yon, yung katawan na ibibigay sa kanila ng Panginoon ay katawang hindi nabubulok. Yun yung tinatawag na glorified body. Yun yung katawan na yon ay hindi na makakaranas ng anumang sakit o ng anumang hirap at wala na rin kasalanan yung kasalanan na yun. Yung katawang yun, wala na doon ng kasalanan. Bibigyan sila ng Diyos ng bagong katawan. Okay? Yun nga yun, tinatawag na glorified body. Na kung saan itong bagong katawang ito ay wala na. Wala nang anumang mararamdaman sakit. Malayo sa anumang paghihirap. Walang kasalanan. At ganun din po, yung mga maaabutang buhay ng Panginoon sa mga araw na yon, ay ganun din po yung gagawin nila, ang gagawin ng Diyos. Magkakaroon po sila ng isang katawan na hindi nabubulok. Sabi rito, sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa na natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Gayong makakapiling natin siya magpakailanman. Okay, ang mangyayari ito, Tung pagbibigay sa atin, tong katawan na to ay papalitan ng Panginoon. Kung ikaw ay buhay pa ng mga panahon na yon, sa pagdating ng Panginoon, yung katawan na yan ay papalitan ng Panginoon ng katawang hindi nabubulok. Ganun din yung mga mahal natin sa buhay na namatay na. Okay? Pagkatapos tayo mga buhay pa, ang natitira ay titipunin ng Diyos, sabi rito sa alapaap, kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailan paman. Biro niyo po yung pag-asang naghihintay sa atin. Yung pag-asa naghihintay, napakalaking pag-asa naghihintay sa atin sa darating na mga araw. Hindi natin alam. Wala namang nakakaalam kung kailan talaga mangyari ito. Di ba? Wala nakakaalam. Kaya, ano ang gagawin natin? Hindi natin alam kung kailan mangyayari ito. Kailangan lagi tayong handa. Kailangan lagi tayong handa sa pagbabalik ng Panginoon. Ano ang mga paghahanda ang kinakailangan natin gawin? Itong mga salita ng Panginoon ito, binigay sa atin para aliwin tayo. Habang hinihintay natin siya, alam natin,
ito na yung eksaktong mangyayari sa atin. No? Ngayon, habang hinihintay natin ang Panginoon, siyempre kailangan din natin maghanda. Di ba? Panatiliin natin yung ating mga sarili na suot-suot ang kabanalan ng Panginoon Kristo. Unang paghahanda, panatiliin natin yung ating mga sarili na suot-suot lagi ang kabanalan ng Panginoon Kristo. Walang bahid ng anumang kasalanan. Kalawa, kinakailangan mag-share tayo ng mabuting balita. Di ba? Isa sa paghahanda yun sa pagdating ng Panginoon. Kasi siyempre, ayaw naman natin na pagdating ng Panginoon, tayo lang yung makasama. Paano yung mga mahal natin sa buhay na ngayon buhay pa, na alam natin na wala pang relasyon sa Panginoon. So kailangan dalhin natin sila sa Panginoon. Masiran natin sila ng mabuting balita. Ano po? Para kung dumating man, yung mga oras na ito ay maging sila ay handa rin. No? At maging sila ay sama-sama makakasama natin sa paghahari ng Panginoon. Ano po? So dito, sa sulat ni Apostol Pablo ito, ay binibigyan tayo ng kamalayan. Ano po? Tungkol sa hinaharap. Binibigyan tayo ng kamalayan tungkol sa eksaktong mangyayari sa atin na mga sumasampalataya sa Panginoon Kristo. Ano po? Kaya nga, wala tayong dahilan para tayo ay malungkot at magdalamhati. Wala tayong dahilan. No, ganun din yung nais ni Apostol Pablo doon sa mga kapatid, mga Kristiyano doon sa Thessalonica. Wala silang dahilan para magdalamhati. Kasi nga, ang Panginoon Kristo na pinaglalagakan natin ng ating pananampalataya ay namatay at muling nabuhay. So, tayo ng mga sumasampalataya sa Panginoon Kristo ay muling bubuhayin ng Diyos. Malungkot po kayo. Ayaw nyo ba? Ano po? Diba? So, dito kinakailangan maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon. Kung meron man pinanghihinaan ng loob, ito po ang payo ni Apostol Pablo. Na po doon sa verse 18. Dito na po tayo magtatapos. Ito po ang payo ni Apostol Pablo. Kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng aral na ito. Na po, palakasin ninyo ang, sabi rito, kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Kung meron man pong pinanghihinaan ng loob sa atin, so ang kailangan gawin ng isa sa mga kapatiran ay palakasin yung loob ng kapatid na nanghihina. Ano po? Ipaunawa sa kanya yung salita ng Diyos. Alam naman natin, lahat tayo haharap sa kamatayan. No, kung hindi natin naabutan ang pababalik ng Panginoon. Ang kailangan natin ay maghihanda, ayun nga po, kinakailangan magtulungan tayo, magpalakasan tayo ng loob, nang sa gayon ay sama-sama tayong tumibay sa lumalim sa ating pagkakilala sa Panginoon Kristo hanggang sa makita natin siya ng mukaan. So, ang mensahe po ni Apostol Pablo para sa mga kapatid doon sa Thessalonica ay upang sila po ay sa pamamagitan ng sulat na ito ay bigyan po sila ng kaaliwan habang hinihintay po nila ang pababalik ng Panginoon Kristo. Malinaw po. So yan po ang mensahe natin sa umagang ito. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos amang nasa langit, maraming salamat po sa yung mga pangako at sa yung mga salita na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan tungkol sa sasapitin ng aming buhay sa hinaharap. Tunay nga po na ang sino mang sumasampalataya sa iyong bugtong na anak, Father God, ay darating ang araw ay yung muling bubuhayin upang makapiling mo sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon, sa kaaliwan ng iyong mga salita habang kami ay naghihintay sa Panginoon Kristo sa kanyang pagbabalik. At nawa ay alsin niyo po sa amin anumang kalungkutan, pagdadalamhati,
dulot ng mga mga bagay, Panginoon. Bagkus mag-focus po kami sa pagparito ng Panginoon Kristo at ihanda ang aming mga sarili sa kanyang muling pagbabalik. Hiniling po namin na ang banal na Espiritu ay palaging sumaamin at aliwin kami sa lahat po ng aming pinagdaraanan. Tulungan po kami na ihanda ang aming mga sarili na sa lahat ng pagkakataon ay ito ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan at lagi namin isuot ang kabanalan ng Panginoon Kristo. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.